the end time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran dito sa Kawayan City Outreach at galing pa po sa ibang mga outstations sa Bog Isabela, to our beloved viewers sa ating pong live webcast, to my beloved co-workers and co-preachers. A pleasant afternoon to each and everyone. Everybody say, praise the Lord. Lahat na pinagpala, pumalakpak ng napakalakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Lahat tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Unang-una, dahil sa pagtubos sa atin ng mahal na Panginoon, sabi nga ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ayon po minamahal sa unang Korinto 15:47, ang Kristo na ipinako sa krus, namatay at nabuhay sa ikatlong araw, ay siyang Panginoon galing sa langit. Amen. Yan po ang hindi alam ng mga tao. Yan po ang dahilan kung bakit minamahal, wala silang naramdaman na ang Diyos ay totoo. Iba't iba ang kanilang pagkakilala kay Kristo. Mayroon nakakilala sa Kanya bilang tao lang. Dakilang propeta ng Diyos. Diyos anak. Pero sa Biblia, may namahal na pakalinaw. Hindi po siya tao lang. Tao siya dahil siya ay nagkatawang tao. Pero kung sabihin mong tao lang, eh malaking kamalian po yan. Hindi lang po siya dakilang propeta. Kasi pag sabihin mong dakilang propeta lang, malaking kamalian po yun. Propeta siya, may naman sabi ng Bible. At siya ang pinakadakila sa lahat ng propeta. Pero hindi po lang. At lalong hindi po siya Diyos anak. Lalong napakamali po yan. Kasi wala pong ibang Diyos, kundi isa lang ang God the Father. Wala pong God the Son at God the Holy Spirit. Amen. Yung Son of God ay siya din ang God the Father na bumaba nagkatawang tao. At yung Holy Spirit, sabi ng Bible sa Romans 8:9, Espiritu ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yung ating pong naramdaman, naranasan, natanggap, na presensya ng Holy Spirit, yan po yung presensya ng Espiritu ni Kristo. Dahil sabi ng Biblia, pag wala kang Espiritu ni Kristo, pag wala kang Espiritu ng Diyos, pag hindi nanlahan sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka sa Kanya. Amen. Romans chapter 8, verse 9. Napakalinaw po yan, minamahal. Pero binulag ni Satanas ang mga tao. Instead na tanggapin
ang malinaw na katotohanan, sila po'y nag-away-away. Trabaho ni Satanas yan, na mag-away-away ang mga tao para maligaw ng landas. Napakalinaw naman yung Biblia, bakit mag-away pa? Amen? Hindi kung nagduda ka sa nakasulat, ang Diyos naman ang magpapatotoo. Siya ang magpapatunay. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos ang nagpapatunay. Ang ating pong mahal na kapatid, nagsabi kanina, minman sa kanyang patotoo, parehong doktrina, parehong bautismo, oneness. Pero ano po yung buhay niya? Siya na po ang nagsabi, babaero, lasanggero, mayroon po siyang mga anting-anting, gayuma. Ang kanyang beloved wife ay may sakit. Matagal ng panahon. 7 doktor na yung tumingin. Walang nangyari. So nag-conclude na sila na cancer. Dito nung dumalo, nagpabutismo, nagpasting ng 3 days, absolute. 2 days pa lang, gumaling na. Everybody say, praise the Lord. Siya naman, nung nakasama sa sinundungan at nagpaulan, yung rheumat arthritis niya, biglang nawala. Sabi ng Biblia, in everything, give thanks. Lahat na bagay, pasalamatan. Nung nag-umpisa yung gawain, napakainit, 2:00 nag-umpisa, umaga pa lang, wala talagang ulap. Sabi nung kapatiran doon, Brad, sana kinordinate mo kay Mayor, pwede tayo makahiram ng tolda. Sabi ko, kung manghiram tayo kay Mayor ng tolda, yung makasilong lang ng tolda ang maliliman. Paano yung lalabas sa tolda? Wala din. Unfair. So huwag kayong mag-alala, nag-request na ako. Maliliman tayo lahat. Nagtanong yung, kasi may sundalo doon, in-investigate ako. Dahil bakit daw we love the communist. Nagreklamo daw yung chief of police ng Rizal, bakit pinahintulutan, mahal daw natin ng komunista. Sabi naman ng ating po mga mahal kapatid na nandoon, kasi nandoon siya sa barangay hall, sila Doc, sila Brother Leo, nagpatotoo sila, inulit binasa yung leaflets, nagulat, mayroon palang we hate communism. So, reading comprehension lang siguro ang problema. Pero kahit ulit-ulitin mong basahin yan, pag hindi ka Holy Spirited, hindi ka spiritual na tao, hindi mo maunawaan yan. Paano mo mahal ang komunista? Galit ka sa komunismo. So pag mabasa talaga ng sundalo at pulis yan, pagdudahan ka, supporter ka ng NPA. Pag mabasa naman ng NPA yan, magalit din sila dahil galit ka sa komunismo. Sabihin nila, intelligence ka ng sundalo. So, para kang bibingka na sa gitna, may apoy dito, may apoy sa baba. So, nung sinabi kong nag-request na ako, nagtanong sila, anong ni-request mo, Brad? Kasi nakasilong kami doon sa may kahoy, malaking kahoy, mayroong halo-halo doon para palamig. Kaya kung nag-request na ako, ulap sa mahal na Panginoon. Kasi pag ulap, lahat makasilong. Sabi naman nila, tumawa sila, oo nga. Pero sabi nung nagduyan, baka may dalang ulan yan. Matagal na naman ditong walang ulan. Kumbaga matagal na silang humingi ng ulan. Talaga makita mo yung kabundukan, tuyong-tuyo. Brown po yung mga kugon, wala ka talaga makitang maliban sa mga kahoy.
Tuyong-tuyo talaga minamahal. Matagal na silang hindi inulan doon. Kahit pabiro, seryoso ang Diyos. Amen. Dumating ang ulap, at nung sinabi nung tao doon sa nakaduyan na baka may kasamang ulan, hindi lang ulan, sobra-sobrang ulan. Bumaha pa doon sa basketball court. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nung nag-umpisa, makita naman yun sa video Yung umpisa, kasi na-video ko yon. Yung unang kanta ni beloved Preacher Milanio Moises. Yung solemn na kanta, unang kanta yun bago mag-joyful. Nakuhaan ko yon. Mayroon ako nakita doon, paypay ng paypay. Wala talaga umupo sa gitna. Tago sila lahat sa lilim, iba nandun sa bahay. So ako, lumabas ako. Wala pa rin sumunod. So, tiningnan ko na sila. Ikot na ako. Tinitingnan ko yung mga mukha nila. Sabi ko sa susunod, hindi ko na kayo sasama. Maya-maya, nagpa-message ako. Sabihin mo, lahat na choir, upuan yung mga bakante. Wala pa rin. So, umupo na ako doon. Tumayo na ako doon. Nagsunuran na sila. Nasa Bible yan. Lahat pasalamatan. Amen. Yung init, niloob ng Diyos. Dahil mayroon siyang plano. Maya-maya, magpabagsak siya ng ulan. Kasi kung walang init, kung nag-umpisa na umaga pa lang, may ulap na, walang himala na. Kasi dati na may ulap kung dati umuulan doon, at umulan ng gawain, sasabihin natin, hadlang yun, dahil dati na silang danitang umulan doon. Normal. So manalangin ka, Lord, sana hindi uulan, kasi palagi palang umuulan dito. Hindi umulan for how many months na? Tapos biglang bumagsak ang ulan sa oras na hindi mo inaasahan dahil wala talagang kaulap-ulap. Himala yun, minamahal. Bago dumating yung ulap, humangin muna, di ba? Napakalamig na hangin. Oh. Hindi pa natumba yung logo natin. Natumba lang nung preaching time na. Talagang nakaplano lahat ng Malapino yun Kumbaga, pinaganda ng Malapino ang gawain niya. Pinapanood tayo. Hindi mo na alam yung mga tao doon sa paligid-paligid, sa mga bahay-bahay. Halo-halo po yun. Nung naligo ang mga choir, kasamang buong pamilya ko, ako nagpaiwan doon. May lumapit sa akin. Good morning, sir. Nagpakilala. Kami po ay galing ng Do or Die Battalion. Pero nakasibilyan. Tapos kinausap ako. Tumawag kasi sa akin, sir, ang pulis. Dahil hindi daw kayo nag-coordinate. Pati sa LGU. Yung pala mayroong dumating na patrol. Pumunta pala sa kapitan. Dahil tinanong nila kung pinahintulutan ba ng kapitan yon. Sabi naman ng kapitan, nagpaalam sila sa akin, coordinated na kay Mayor yan. Sinabihan yung chief of police. Kasi ito, mayroon kasing nakalagay dito sa kanilang leaflets, we love the communist. Kumbaga, hindi nila nagustuhan yon na kataga. We love the communist. Pero nang inulit niyang magbasa, naliwanagan siya, mayroon palang we hate communism.
Talaga namang utos ng mahal na Panginoon, love your enemy. Amen. Pero sa kanila, hindi natin pwede silang pilitin dahil tinuruan sila, kill your enemy. Ano palang purpose ng mga baril ng mga high power at nagpa-practice ng target na talagang noo at saka dibdib to kill. Iyang mahal na Panginoon, iba Siya'y pumarito para bigyan tayo ng buhay. Si Satanas pumarito to kill, to steal, and to destroy. Amen. Di ba? So, talagang, sabi nga ng isang mataas na opisyali sa Philippine Army na nakausap ko, nung nabigyan natin ng lip list na yan, very catching. Sabi niya, very catching itong, we hate communism but we love the communists. Very catching, sabi niya. Kung hindi mo pag-isipan ng malalim, hindi mo maunawaan. Sabi ng mataas na opisyal ng Philippine Army. Very catching siya. Nagustuhan ko ito. Kumbaga, sa kataga, sa slogan pa lang yon, na-evangelize na ang mga sundalo. Kasi mag-iisip sila, paano nangyari ito? We hate communism. We love the communists. Paulit-ulit nilang babasahin yon. We hate communism. We love the communists. Ganon din ang mga NPA. We love the communists. We hate communism. Paano nangyari? Hindi mo nga maunawaan yan pag wala kang espiritu ng Diyos. Amen? Kasi ang nagbanggit niyan, isang tao ng Diyos, propeta ng Diyos, minamahal, espiritual na tao. Malalim ang kahulugan niyan. Galit tayo sa komunismo. Bakit? Ano bang komunismo? Nagtuturo na walang Diyos. Nagtuturo na ang tao ay galing sa unggoy. Kayo, hindi kayo nagagalit na galing kayo sa unggoy? Insulto naman yun. Bakit? Unggoy ba yung mga magulang nyo? Yung lolo nyo, unggoy ba sila? Inapprove na sa science yan Yung tinatawag lang DNA. Iba ang DNA ng unggoy, iba ang DNA ng tao. Hindi. Kalokohan pala yung sinabi ni Charles Darwin. Amen. Sinasabi lang siguro ni Charles Darwin dahil wala na siyang maisip. At hindi rin siya naniwala sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Katulad ng mga tao na nagsasabing walang himala. Sinabi nila yon dahil wala ngang himala sa buhay nila. Hindi natin sila ma-blame. Hindi sila nagsisunungaling. Ayon sa kanilang karanasan, ayon sa kanilang relihiyon, wala talagang himala. Ibig sabihin, walang Diyos. Pero sa atin, mayroon. Araw-araw. Normal lang po yung himala sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, in-explain ko doon sa sundalo, anong ibig sabihin ng we hate communism but we love the communist. Sabi niya sa akin, pwede ba kitang maimbitahan? Saan po? Iharap kita kay Mayor. Sabi ko, tawag lang po kayo sa akin, anytime. Kung sinong mauna, si Mayor ng Rizal o si Commander Simoy ng NPA, inibitahan din ako na iharap niya ako doon iharap ako kay Commander Simoy. Inibitahan niya ako, iharap ako sa Mayor. So, sinong mauna sa kanila, haharapin ko. Dahil yan ang hinahanap natin. Mga taong makikinig sa salita ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mangaral ka lang ng salita ng Diyos, isagad mo na. Pero hindi magkumpiyansa. So, ang revelation ng malapay sa akin, kailangan may ayuno, may fasting. 3 days, absolute. Bakit ko in-implement yun? Hindi naman sa akin galing yun Revelation ng malapay nun yun. Nakita ko mga kapatiran, puro mga may sakit na. Nakalatay sa banig. Mga mangangaral, puro may sakit na.
Ano kayong ibig sabihin nun? Baka sakit sa spiritual na yun. Mayroon naghihingalo. Mayroon ako nakita mangaral. Payat na paika-ika naglakad. Tapos sinabi ng mahal na Panginoon, mag-ayuno. Harvest time. Paano ka maka-harvest? Kung yung katawan mo mismo hindi mo na madala. Di ba? Pupunta ka sa palayan, mag-harvest ka. Pagkatapos mong putulin yung mga palay, harvest, iwanan mo doon sa palayan, hindi mo mapasan. Kasi ikaw mismo, hindi mo na mailakad yung paa mo. At paano ka rin maka-harvest? Kung ikaw ay physically unfit, spiritually sick. Pinakita talaga sa akin ng malapino niyan, minamahal. So sabi ko, kailangan, every week, lahat na mga tumatayo sa pulpito, lalo yung mga nangangaral, may fasting. Para yung mga nakikita ko, mga kapatiran, na yung iba, nakalatay na sa banig, hindi na makabangon, payat na, ay ma-revive sila at ibalik ng malapino ng kagalakan sa kanilang paglilingkod. Kasi marami ng mga kapatiran, pasikrito, nagmiminti na ng gamot. Ay, hindi nila kaya na eh. Sa Facebook pa naman, pagbukas mo, nandiyan na kaagad. Online lang yan. Ay, ganito pala ang kailangan ng high blood. Ganito pala, mayroong may magpatotoo pa doon. Order ka na ngayon. Bigay mo na yung details. Pasikrito ka na umiinom. Yan ang trick ng demonyo eh. Tapos, nandyan pa yung Facebook, nandyan pa yung YouTube, nag-o-offer ng money. Pag mag-post ka, nagustuhan nila, daming viewers, magkaroon ka ng dollars. Pero kung mag-post ka ng Word of God, mag-post ka ng gawain, ililimit yung viewers mo. Warningan ka pa na wala na daw sa standard ng kanilang community. So anong gagawin mo? Mag-compromise ka ngayon para matanggap yung dollars. Hanggang hihilain ka ng hihilain, makapokus ka na doon. Instead na magligtas ng kaluluwa, ang focus mo na ngayon, ma-increase, dadami yung mga viewers, dadami yung mag-likes, dadami lahat-lahat para magkapera ka. So, nakapasok na rin si Taning. May mga bitag ang kaaway, hindi nagpapahalata. Amen. So, pag nagreklamo ka, pasok na rin ang kaaway. So, sabi ng mga pastor, at nasa Biblia din yan, in everything give thanks. Pasalamatan mo lahat na bagay para hindi makapasok ang kaaway. Pag init, every time na may gawain sa Maynila, pag sabi, preacher na sa harapan, doon ko sa harapan. May magsabi sa akin, saan ka pa? Sa harapan ako. Bakit yung ibang preacher nagtago doon sa kahoy pa? Hayaan mo sila. Kanya-kanya kaligtasan. Gusto kong ulanan ako dyan. Gusto ko maulanan. Kung init, gusto ko mainitan. Pero iba siya, pagkatapos ng pagtitipon doon, kung mainit, ay talaga namang sunog yung mukha ko. Pag ulan naman, basa din ang katawan ko. Sa bagay, maging pangit ka, pag-iitim ka. Pero sa paningin lang ng tao yun. Pero sa Diyos, hindi ka pangit. Natutuwa ang malapino na ikaw ay nagpapainit para sa Kanya. Amen. Natutuwa ang malapino na basang-basa ka para sa Kanya. Yung mga sumilong sa init, pagdating ng ulan, sumilong din. Ibig sabihin, ang init para sa kanila, hindi pagpapala. Pagdating ng ulan, ganun pa rin, hindi pa rin pagpapala. Ano ba talaga? Okay lang sana kung pag-init, nagsilong, pag-ulan, takbo, ulan na. Magpaulan na ako. Hindi. Lalong nagsilong. Kasi tinanggihan mo yung blessing.
Yung init, blessing yan. Yung ulan, blessing yan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung minsan dumarating ang blessing sa atin, hindi natin namamalayan blessing na pala. Amen? Nirebuke mo pa eh. Blessing na, nirebuke mo pa. Kasaw! Habang pababagsak yung ulan, mayroon akong nakita. Ganun siya. Kasaw! 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 Inapalingon ako. Nung paglingon ko sa kanya, parang naramdaman ko yung naramdaman ng malapi noon. Nalungkot ako. Nilapitan ko. Bakit mo kinas out? Matagal nang nanalangin ang mga tao dito ng ulan. Ay, ganun ba? Sabi, ay, ganun ba? Paano kayo mabawi yun? Kasin. Talagang malapi nun. Napalingon ako. Talagang grabe yung kas out. Gano'n siya. Tinilapitan ko. Matagal na sila nalangin ang ulan, kakasautin mo pa. Tapos umalis siya, nahiya siya sa akin. At tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, minamahal. Eh kung minsan, di ba? Kinakasaut mo yung ulan, mayroon palang kapitbahay mo na nalangin ng ulan. Dininig siya. Ikaw naman, selfish ka. Kinasaut mo. Eh yung kapitbahay mo, kung tagal na palang nanalangin ng ulan, pagpapala sa kanya yun. So, para hindi ka magkasala, galing pala sa Diyos yun, pasalamatan lahat na bagay. Amen? E baka yung kinas-out mo, galing na pala sa Diyos yun. Di ba? Pindala na pala yun para sa'yo. Kasaut, kasaut. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maya-maya, kayo naman nag-marcha doon sa papunta sa altar. Alam mo, dati kinakas-out kita, pero ikaw pala ang pinadala ng malapino sa akin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagpapala ka pala sa akin. Yun namang nakakita, matangos ang ilong gwapo. Kasin, kasin, kasin. Maya-maya, nung nag-asawa na siya, bugbog sarado siya, hindi pala padala ng Diyos to, padala pala ng Diablo. Oh. Talagang kailangan galing sa malapinon. Pray. Manalangin. Patunay na kahit kasama nilang malapinon, hindi nila alam sa malapinon na pala yun. Lucas 24, 1 hanggang 21. Isa lang bang Bible reader natin? Pwede tatlo, tagpito-pito. Lucas Kapitulo 24, versikulo 1 hanggang 21. Kung mayroon pa tayong ibang Bible readers. 1 to 7 muna. Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa Lucas 24, 1 hanggang 7. Datapwat ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. At nangyari na samantalang sila'y nangatitilihan dahil dito, narito, tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit. At nang sila'y nangatatakot at nangakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Datapwat, nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa, sa 7, na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw. Amen. 8 hanggang 14. Dito sa 8. At naalala nila ang kanyang mga salita. At nagsibalik mula sa libingan at ibinalita ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba pa.
Sila nga'y si Maria Magdalena, si Juana, at si Maria ang ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol. At ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Datapwat nagtindig si Pedro at tumakbo sa libingan. At nang siya'y tumungo, pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga kayong lino at nasa isang tabi. At umuwi siya sa kanyang bahay na nanggigilalas sa nangyaring yaon. At narito, dalawa sa kanila ay naparoon ng araw ding yaon sa isang nayong ngalang Emmaus, na may 60 estadyo ang layo sa Jerusalem. At kanilang pinag-uusapan ang lahat na mga bagay na nangyari. At nangyari, na samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila'y may nakatatakip upang siya'y huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitain ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil at nangalulumbay ang mga mukha. At sa kanila na nagangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, ikaw bagay nakikipamayan lamang sa Jerusalem at hindi nakakaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na ito? At sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at salta sa harap ng Diyos at ng buong bayan. At kung paanong pagkabigay sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya'y ipako sa krus. Datapwat hinihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon, sa 3 araw, buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. O, napansin nyo? Kasama na nila ang Panginoon, hindi pa nila nakilala. Amen? Everybody say, praise the Lord. O, habang naglalakad sila, kasama nilang naglakad ang mahal na Panginoon, hindi nila nakilala. Tinanong pa nila, estranghero ka ba dito? Hindi mo ba alam kung anong nangyari kay Jesus na taga Nazaret? 3 araw ngayon, mula nung siya ipako sa cross, yan po yung araw ng linggo. Now upon the first day of the week. Ang first day of the week, minman, linggo po yan, hindi po Lunes. Sa totoong kalendaryo, nilipat lang ng Lunes, pero ang totoong kalendaryo, biblical calendar, linggo po ang unang araw ng week. The first day of the week is Sunday. The last day of the week is Saturday. So, 3 araw ngayon. Sabi niya, 3 araw ngayon. Nung siya'y pinako sa cross. Hindi nila alam, kausap na pala nila ang Panginoon. Amen. Yun ang sinabi ko, minamahal. Kung minsan, hindi mo alam, blessing na pala para sa'yo, hindi pa. Hindi mo alam, sinamahan ka na pala ng Panginoon para sa'yo, hindi pa. Nangusap na palang mahal Panginoon sa'yo. Hindi mo napansin. Amen. Kasi ikaw ay naniniwala ng katagang to see is to believe. Pero sa Bible, minamahal, maniwala ka muna. At mangyayari sa yan. Amen. Sa patuloy mong pakikinig, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So hindi po magsayang pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Hindi po magsayang pag ikaw ay nakikinig ng mga preachings. Dahil lalago ang iyong panampalataya. Katulad ng totoo ng ating pong mahal na kapatid. Dying na siya. Tumayo siya sa panampalataya. Lumabas siya sa ospital.
mayroon pa siyang pneumonia at heart enlargement. Nakinig siya ng mga preaching ng mga pastor. Nagpuri siya sa malapi noon. Lahat na sinabi ng doktor na sakit niya, pinagaling ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oo. Si Satanas, bigyan ka ng takot. Fear is poisonous. Ang takot ay nakakalason hanggang papatayin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Pag maghari na yung takot, yun na. Makakapasok. Paglalaruan ka na ng dyablo. Di ba? Pag, katulad din sa atin, pag tinatakot mo yung bata at tatakot, paglalaruan mo na. Patayin mong ilaw, iyak yan. Maya-maya, yun ang gagawin mo. Pasok ka sa kwarto, bigla mo patayin yung ilaw, iyak. Tuwang-tuwa ka nun. Paglalaruan mo siya dahil takot siya. Kung patayin mong ilaw, tumatawa, papatayin mo ba yung ilaw? Hindi. Hindi naman siya takot. So yung mga takot, lalong tinatakot. Paglalaruan ng kaaway. Pero kung hindi ka takot, ang dyablo ang takot sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang dyablo, naniniwala sa Diyos, na iisa lang at nanginginig pa. Ibig sabihin, ang dyablo, takot na takot. Takot na takot siya sa Diyos. Kung magmamanifest ang mahal na Panginoon, ang kapangyarihan Diyos sa iyo, manahan ng Holy Spirit sa iyo, ang Espiritu ni Kristo ay manahan sa iyo, sinong laban sa iyo? If God be with you, who can be against you? Sino ang magtatagumpay laban sa iyo? Wala. Amen. Nung nabautismo ng ating mahal na kapatid, doon pa niya tinapon yung mga anting-anting niya dahil natakot siya dati siguro na pag itapon niya yun, baka babalik sa kanya. Naranasan ko rin yan. From Bohol to Baguio, binigyan ako ng anting-anting. Yung square na triangle na may mata sa gitna. Tapos binalot ng silupin para hindi mabasa. May mga Latin sa gilid. Kailangan daw pag ako'y lalabas, ibubulsa ko yun dahil protection ko daw yun. Tapos mahabang papel na may Latin nakasulat. May pag hold upin ako, mayroong orasyon doon na Latin. Mga 3 words lang, banggitin ko. Hindi daw ako ma-hold up. Pagkagatin ako ng ahas, banggitin ko daw yung 2 Latin na word doon. Hindi daw tatalab yung kamandag ng ahas. Mahaba yon. Nilagay ko sa pitaka yon. At pinadalhan pa ko ng lana, yung mamaslab na maliit, na kailangan daw hindi maubos yun, dahil pag maubos yun, mamamatay na daw ako. So, hinigpitan ko talaga yung takip nun. Nilagay ko lang sa kwarto ko yun. At bago ako alis, kailangan daw titingnan ko yung lana. Pag kumukulo, huwag daw ituloy yung lakad ko dahil ibig sabihin, mayroon daw mangyari masama sa akin. So, every alis ko, titingnan ko muna yung lana. Hindi naman kumulo. Ewan ko kung kukulo ba yung lana. Pero hinigpitan ko. Kasi yun daw ang sukatan ng buhay ko eh. Ako yung pinapadiposit ng pera ng amo ko. Binubulsa ko lang yun. Tingnan ko muna yung lana. Ay, walang huldaper. Hindi man kumulo yung lana. Punta na ako, biyahe, sakay ako ng jeep. Tapos wala naman nangyari sa akin. Naniwala ako sa lana. Talaga naman ito lana. Nagsasabi na totoo. Hindi, walang masamang mangyari sa akin. Nagulat ako isang umaga, pagtingin ko natumba, nabuhos. Pagtayo ko, konti na lang. Sabi ko, malapit na ba ako mamatay? Bakit kayo nabuhos? Pumutok yung takip niya, plastic kasi. Siguro na sobra yung paghigpit ko. Ang pinagtaka ko, bakit natumba? Tapos nabuhos, konti na lang. Basta konti na lang. Sabi ko, kung dito ako maging alipin sa lana na to, kawawa naman ang buhay ko. Tinapon ko yun. Pero wala pa ako sa Jesus Miracle Seed noon. Pero nakikinig na ako ng mga fellowship. Dalo-dalo na ako ng mga krusada. Sa Baguio, dami mga Amerikano krusada. Sabi nila, may kapangyarihan ng pangalan ni Jesus.
tinapon ko yon. In Jesus' name, tapon ko yon. Pero hindi ko matapon-tapon yung nasa pitaka ko. Yung orasyon, yung parang triangle na mata, nakatago pa yon. Pero yun lang, tinapon ko dahil wala nang lana eh. Bahala ka na sa buhay mo. Daming dinaluhan ko mga fellowship. Hindi ko matapon-tapon yun. Pero nung nabautismuhan ako dito, may bumubulong sa akin, linisin mo ang sarili mo. Hindi ko makatulog eh. Linisin mo ang sarili mo. So ano kaya? Tapos pinaalala sa akin yung anting-anting. Kinuha ko. Nilagay ko sa basurahan. Pinaalala sa akin yung orasyon. Hinahanap ko. Nandun sa pitaka. Nilagay ko. Mayroon pa akong kalendaryo na pang pitaka na may Santo Niño. Kinuha ko. Nilagay ko sa basurahan. Tulog ako. Ganun pa rin. Linisin mo. Ano pang kulang? Yung dormitory namin, yung room, dalawa kami nakatira doon. Yung mga kalendaryo doon, siya ang nagdala noon ng mga nakabold na mga babae na di ba, mga kalendaryo ganon. Na kalendaryo ng alak, mga sigarilyo, di ba, nakabold yung mga babae, halos walang damit. Pinagtatanggal ko yun, pinagpupunit ko, nilagay ko sa basurahan, baka ito. Kasi bahala na ako, magalit yung may-ari, yung kasama ko sa boarding house. Eh, sabi naman po yun, linisin, hindi ko makatulog eh. Tulog ulit ako ulit. Eh, ganun pa rin, linisin mo. Baka doon sa bag ko, mayroon akong mga awards. Yung gold medal, silver award. Eh, yung pendant noon ni Perpetual Health, yung Mary and Jesus. Ito siguro. So, pinitpit ko yun, tapos dilagay ko sa basurahan rin. Kulang pa rin. Sabi ko, bakit kaya? Ito siguro, baka kasi nagsushort pant ako, kahit sa Baguio ako, nagsushort pant ako ng tulog, nagpantalon ako. Tapos pinalitan ko yung damit ko. Nakatulog na ako. Talagang tinuruan ako ng malapang yun. Wala namang nagturo sa akin. Tapos pagpunta ko ng Baguio, dalo ako doon, paborito ko ay dinuguan. Pagkatapos na gawain, mura lang kasi yung dinuguan, bilit ako ng dinuguan. Kanin, dinuguan na ulam. Kain ako. Tapos, sakit ng tiyan ko. Tapos pagtingin ko, dinuguan, lumawas. Nasaan kayo yung kanin? Puro dinuguan yan ayaw siguro ng Malapinon, dinuguan. Sabi ko, hindi na ako kakain. Balot na lang, sabi ko. Kumain ako ng balot, sumakit pa rin tiyan ko. Bawal din pala yung balot dahil may sisiw na doon. Nung nagpa-counsel ako sa Ordinary Christian Assigned sa Baguio, alam mo, Brad, napakapalad mo. Lahat na reveal sa iyo ng Malapinon, yun ang pinagbabawal ng Diyos. Walang nagturo sa iyo. Ang Panginoon mismo ang nagturo sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mayroon pa pala ako nakalimutan. Yung mga sulat ng kasintahan ko, pinunit ko. Dahil para Malapino na ang makasintro puso ko. Pinunit ko yun para wala na akong maalala. Nakita ng kasama ko sa dormitory. Pinunit mo yung sulat? Ng pinsan ko. Pinsan kasi niya yun eh. Ng pinsan ko. Pasensya na. Sa akin naman yun. Hindi naman sa'yo yun. Isumbong kita, sabi niya. Bahala ka na magsumbong ka. Basta pinunit ko na yun. Yung pala, pati yun, pinapunit ng Malapinon dahil mayroon pala siyang inilaan para sa akin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ating mahal na Panginoon, minamahal. Mayroon ng Odin preaching advice sa akin nung kininto ko yun eh. Sabi ko, ako sa'yo, yun yung asawahin mo, makapunta ka ng Amerika. Sabi nung Odin preaching na kausap ko. Kung ako yan yun ang asawahin ko. Bungahin ko sa Malapinon. Nasa Amerika pala eh. Nurse.
Yung parents niya sa Amerika, kaya isang anak lang siya, may negosyo. Namatay yung parents niya, siya ang tagapagmana ng lahat ng negosyo ng pera ng parents niya. Kaya isang anak siya. Kasi yung parents niya, hindi naman talagang anak siya ng asawa ng parents niya. Siya ay anak ng maid. Yung maid, pinaanakan ng anak ng amo. Hindi naman sila ipinakasal dahil maid nga, nakatulong lang. So, napunta sa abroad yung lalaki, anak ng amo, nag-asawa, mayaman, laki yung negosyo. Hindi sila nagkaanak. Hinanap yung anak niya ng maid. Nung nahanap, grade 3 pa yata. Ayun, pinikturan na halos dungis-dungis ang mukha, pinikturan. Pinadala sa Amerika. O, pinadalhan ng mga damit. Pinapunta sa Cebu, pinaaral sa Cebu. Mayroon ng mga gold rings, gold necklace. Pag-uwi sa amin, umalis na talagang mukhang taga-baryo. Pag-uwi, mukhang taga-syudad na. Ayun naman kami, mga binata. Contest kami ng panligaw. Siyempre, maganda na, makinis ng balat. Tapos, nasa abroad pang parents, mayaman. Sabay-sabay kami ligaw. Hindi ko naman alam na sinagot ako. Ang mama lang na nagsabi, ay umalis na si Sabi niya sa akin, sinagot ka na raw. Sinagot na pala ako. Wala akong malala. Sinabi niya sa mama niya, hindi naman ako nanligaw. Ipakuntis lang, sayaw, kuntis. Tapos gaganon-ganon lang bibig ko, kain-kain ako ng Josiprot. Sabi ng mga barkada ko, hindi ka naman naligaw, Josiprot, nguya-nguya ka lang alas 12 na ng hating gabi. Ang ginawa ko, sige, mamaya, sayawin ko sa ligawan ko. Sayaw. Nag-usap na kami, tawa-tawanan kami. Hindi nila alam na ang tinanong ko, ang mahal na pala ng kilo ng bigas, no? Tawa. Siyempre, kilo ng bigas pinag-usapan namin. Alam na nakakita, akala mo nanligaw ako. At saka yung kopras, ang baba ng kilo. Yun lang sinabi ko, hindi naman ako nanligaw. Tapos sabi, sinagot na daw ako. Pwede ba yung ganun? Tapos sulat-sulatan na kami, nasa Baguio ako. Pero pinunit ko yun. Kasama pala yun na nilinis sa Malapinoon dahil mayroon siyang ibibigay na kalooban niya. Amen. Aral din yon sa mga kabinata dalaga dyan. Huwag kayo ang mamili, mabigo lang kayo. At baka yan pa ang ikabackslide nyo. Malaman nyo, akala ko ba ako lang? 10 na pala kami. Kawawa ka ngayon. Magkaroon ka ngayon ng anong opposite ng heart enlargement? Yung lumiit ang puso, mayroong mang sakit na ganon? Ha? Yung puso lumiit na parang puso ng saging. Puso ng saging pala, malaki pala yun. Para hindi ka mabigo, sa Diyos ka umibig. Amen. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng the best. Everybody say, praise the Lord. O, diba? Ikaw, malapit na nakakaalam. Yung gusto ko yung the best. Pag sinabing the best, kumpleto na yon. Ugali, lahat. Kabaitan, paglilingkod sa Diyos, nasa Kanya na. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, kasi kuminsan mabalitaan natin, mayroong na backslide, nang hina, dahil sa ganung problema. Lalo na din nyo sa inyo minamahal. Parang naobserbahan ko. Parang pag magkasintahan na, parang mag-asawa na. Talagang hindi, huwag ka nang lumingon sa iba. Hindi pa nga nakakasal yun, ha? Huwag ka nang lumingon sa iba. Tayo na lang. Tayo na. Pero sa amin, sa Bisaya, hindi ganun. Asahan mo yan. Pag ikaw ay naging kasintahan, mayroon kang kompetensya, 20. 10. Normal yon. Kasintahan, 20, 10. Kasi yung mga lalaki doon, pasikatan, ilan ba kasintahan mo? 5. Wala yan. Sa akin, 10. Pero yung 10, 5 na yun, hindi ginagalaw yun. Hindi mo magalaw yun. May mahalikan. Kasi
hihingian ka ng dowry ng parents bago mo siya maasawa. O, bigay ka ng 3 baka, 10, marami kaming kamag-anak. O, 50 sakong bigas, ganitong halaga ng pera. Kasi may pagka-Muslim kasi ang Bisaya, kasi halo-halo yan. May dowry talaga yan. Hindi kasama ang babae sa kasalan, sa gasto. Sitting pretty ka lang. Kung sino makabayad sa'yo ng malaking dowry, yun ang mananalo. Pero dito sa inyo, iba eh. Hatian ng gasto, di ba? Mayroong hatian ng gasto. Doon sa may Tugigaraw, hatian ng gasto. Halip po ang gasto, 1 million, tag 500,000 kayong dalawa. Pero doon, kung 1 million gasto, lalaki lang ang maghanap noon. Manghingi pa yung mga kapitbahay, yung mga mga kamag-anak. Ang hirap. So, ngayon sa technology, ang ginagawa, shortcut. Mayroon nang nangyayari para mapilitan yung magulang. Ipagkasal na yan kasi mayroon ng apo. Pero mawindang naman ang kanilang buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero sa mahal na Panginoon, minamahal, pag mainit ka maglingkod sa mahal na Panginoon, lahat na bagay na hingin mo sa Diyos, ibibigay sa iyo. Anong desire ng puso mo, ibibigay sa iyo. Amen? Hindi ka naman niya bibigyan ng blessing na lalayo ka sa Panginoon. Halimbawa, bigyan ka ng sasakyan, tapos bigla ka ng huminto na sa paglalo, bigyan ka ng pera, tapos absent ka ngayon dahil malaki yung tithes ko. Pag maubos na lang to, dadalo ako. Kasi pag dadalo ako ngayon, ang tithe ko 200,000. Next year na lang ako pag maubos na. Pag maubos na, dalo na naman. Bakit hindi dumalo? Kasi malaki yung tithes eh. Sayang eh. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero kung talagang mainit ka na Krisyano, may pagpapala o wala, nandito ka sa bahay-sambahan para magpuri sa mahal na Panginoon. Kung hindi ka pinagpapala, kalooban pa rin ng Diyos yan. Pasalamatan mo. Pag pinagpapala ka, pasalamatan mo Panginoon. Lalong kalooban ng Panginoon yan. Amen. Everybody say praise the Lord. So walang problema. Hindi yung pagpapala, re-rebukein mo. Pagpapala na pala. Amen? Rebukein mo yung init. Pinahintulutan pala ng Panginoon yun dahil magpaulan siya para titingala ang mga tao. Paano umulan? Ang init-init. 6 na buwan, walang ulan. Tapos dumating lang sila dito, bumagsak yung ulan sa panahon ng pag-awit ng mga choir. Pagkatapos ng preaching, lumabas ang bituin. Titingala-tingala ang mga tao. Nasaan na yung... Wala nang ulap talaga, bituin talagang nandun, wala nang ulap. Malinis. Pagbaba namin sa tuwaw, binagyo ang tuwaw. Natumba yung mga kahoy. Di ba? Igaling sa sinundungan yun. Ang lakas ng hipo-hipo. Walang kuryenteng tuwa, di ba? Ang dilim. May detour. Tumba yung malaking puno. Galing sa sinundungan yung hangin. Pumaba ng tuwaw. Lahat na dadaanan, tumba yung mga kahoy. Grabe palang kapagyarihan ng Panginoon yun. Nagkrusada lang tayo doon. Umikot ng hipo-hipo. Lakas na ulan. Preaching time, kumidlat, kumulog. Pagkatapos ng preaching, wala na. Basa lahat. Nabautismuhan lahat. Amen. Pag uwi namin, walang tao-tao, pati sundalo, wala na. Pati yung mga kalakihan doon sa puno ng kahoy. Nagtaka ako noon eh. Nung bumaba ako, nakabarong na ako. Dumaan ako doon sa malaking puno ng kahoy. May kalalakian doon. Yan si Brother Danny. Yan si Brother Danny. Sabi nila, Brother Danny Corteros. Yan. Tapos mayroong sumigaw, Brother Danny.
Pinuntahan ko. Praise the Lord po. Tapos tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kinamayan ko sila, mga 10 sila. Puro kalalakihan yun. Talagang yung mga katawan nila talagang malulusog. May itim sila na malulusog na talagang palaban. Kinamayan ko sila lahat. Pagtalikod ko, narinig ko pa rin. Brother Danny Quartiros yun. Yun si Brother Danny. Ipinuntahan ko yung anak ko doon sa baba ng ilog dahil doon nakaparking yung GMC. Sabi ko, pakyat na dahil mag-umpisa ng gawain. Patunog na yung sound system. Yung pala, may nakakita, mayroon palang mga umaligid-aligid, may mga dalang baril. Mayroon ding mga intelligence na kaikot. Pero dahil sa ulan, pinalamig ang ulo nila. Basa din sila. Amen. Kung ano man yung balak nilang masama, dahil sa himala ng malapay noon, nawala yung balak nilang masama. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Pinoon, minamahal. So, napakapalad natin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung paano siya naghimala noon, ngayon, at hanggang sa kanyang pagparito. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Huwag lang tayo magreklamo sa mahal na Panginoon. Para hindi tayo ma-out of blessing. Pag pinapasting kayo, umpisa na kagad. Pag hindi kaya, doon ka pa makiusap. Hindi yung, hindi ko kaya yan. Kahit 1 hour, hindi mo inumpisahan. Pwede mo namang inumpisahan. Isang oras lang, isang araw lang kaya mo. Madali namang mag-text, kuya, sakit na talagang tiyan ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang absolute, kuya. 1 day na ako, kuya, ngayon. Pwede ka namang sabihin, sige, uminom ka ng tubig. Pero kung hindi mo talaga inumpisahan, hindi ka pagpapalain ng mahal na Panginoon. Tinanggihan mo ang blessing. Blessing na pala para sa'yo yon. Inayawan mo. Ma-out of blessing ka ngayon. Alam mo, minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade, pag extreme ka na naglilingkod, lalong magiging santo at santa ka. Ganon ang dito sa Jesus Crusade. Extreme yung pagsunod mo, magiging santo at santa ka. Maging banal ka sa mahal na Panginoon. Pero sa ibang reliyon, pag extreme ang pagsunod mo, maging terorista ka. Magugulat ka, papatay ka na ng tao dahil sa reliyon mo. Makikidebate ka dahil extreme ka. Sumunod ka sa iyong reliyon, extreme yung pagsunod mo. Makipagpatayan ka na dahil sa reliyon mo. Terorista ang labas sa'yo. Pero dito, pag extreme ang pagsunod mo, santo at santa ang labas sa'yo. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Ipatong mo yung kamay mo sa may sakit, ang may sakit gagaling. Mayroon kang hingin sa mahal na Panginoon, napakadali ang katugunan. Di ba? Ang tawag nila sa mahal na pastor, extreme. Kanyang pagsunod. Extremist. Yung mga extremist Christian nandoon sa Abu Sayyaf, pumasok. Ang pinasok nila mga extremist na Muslim, mga terorista yun. Pag once na maging extremist ka doon sa pananampalataya na yun, maging terorista ka, papatay ka, pupugot ka ng ulo ng tao. Pero dito, pag maging extremist ka, handa kang mamatay. Katulad ng mga apostol, katulad ng mga unang Kristiyano, hindi ka takot mamatay. Sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Much is given, much is required. Gusto mong pagpalain ng mahal na Panginoon, gusto mong gamitin ng mahal na Panginoon, sumunod ka sa Kanya. Magpuri ka, mag-ayuno ka, magbasa ka ng Biblia, mamahagi ka ng salita ng mahal na Panginoon, magbunga ka ng mga kaluluwa. Kahit usigin ka ng mga tao, batuin ka ng mga tao, batuin ka ng mga paninira, batuin ka ng mga pag-uusig,
Huwag mong ibalik yung bato na yon. Ipunin mo. Ipunin mo lahat na bato. Pwede ka nang magpatayo ng building. Gamitin yung mga bato na yon. Ang ibig kong sabihin, dahil sa mga bato sa'yo, dahil sa paninira sa'yo, itataas ka ng mahal na Panginoon. Tatatag ang pananampalataya mo. At doon mo mapatunayan, kakampi mo ang Diyos. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
doon sa Kalbaryo, kaya't aking ialay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung mayroon po tayong mga baguhan, minamahal, lapit lang po sa harapan natin mga baguhan. Kung mayroon po tayong mga bisita, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kung wala tayong mga bisita, minamahal, ihanda po natin ang ating sarili dahil ito po ay ating pong banal na hapunan. Ang banal na hapunan ay pag-alaala. Sabi nito sa 26 ng unang Korinto 11, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. Inyong inaalaala ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Na siya'y namatay sa katong alaw, siya'y nabuhay na mamuli. At siya'y umakyat sa langit, at siya'y nangako na siya'y paparito. So every month, ginagawa natin ang banal na hapunan. Bakit? Sabi dito minimal, for as often as ye eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. So habang ginagawa natin ito, sinesearch natin ang ating sarili. Kung tayo ay karapat-dapat pang kumain ng tinapay at uminom ng saro. Dahil sabi ng verse 27, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause, many are weak and sickly among you, and many died. Yan ang dahilan kung bakit mayroong mga na-backslide. Bumabalik ang mga sakit. At mayroong namamatay physically dahil sila ay nakikiisa sa banal na hapunan na hindi po sinusuri ang kanilang mga sarili. Ang banal na hapunan, minamahal, ay patunay na ikaw ay kabilang ka na sa kaharian ng Diyos. You are now belong to the kingdom of God. You are a child of God. Son and daughter, sons and daughters of God. So, pag ikaw ay kabilang na sa kaharian ng Diyos, walang rason na hindi ka makiisa sa banal na hapunan. Mayroon pong mga tinatawag na unguarded moments na hindi po nababantayan natin. Tayo ay nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa na hindi natin nababantayan. Pagsisihan po natin ang minamahal. Maliban sa kasalanan na tinatawag na mortal sin, na sinasadya, katulad ng pagpatay ng tao, pang-rape, at iba pang mga heinous crimes. Sinasadya na yan, no? Pero yung mga unguarded moments, meron ka nabanggit, meron ka nagawa, nagkasala ka sa Malapinon. Kahit sa paggawa ng mabuti na hindi mo gagawin, kasalanan pa rin sa Malapinon yan. Pagsisihan natin.
Mayroon kang naisip, may pinapaisip ang malapinon sa iyo na gagawin mo. Hindi mo nagawa. Kasalanan sa kanya yun. Pagsisihan po yun, minmahal. May kapatawaran lahat yan. Itaas po ang ating makamay. Magsisi po tayo. Bago po natin kainin ang tinapay at inumin ang saro, manalangin po tayo, minamahal. Magsisi po ang bawat isa. Taos puso. Itaas po ang ating makamay. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa panalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Salmeda, yung propeta sa huling kapanahonan. Mahal na Panginoon, minsan pa humingi po kami ng kapatawaran. Sa mo kami nasumpungan ng aming pong makahinaan, na kami po mahal na pinagkasala sa iyo. Ano mga aming naisip, nagawa, nabanggit na may mga labi, na kami mahal na Panginoon na nakagawa ng kamalian sa iyong banal na harapan. Patawarin mo bawat isa sa amin. Linisin mo, mahal na Panginoon, ang aming mga puso sa dugo na umago sa cross sa Kalbaryo. Hallelujah. Gawin mo kaming karapat dapat sa banal na hapunan ito, sa pag-alaala, mahal na Panginoon, sa pagtubos mo sa amin. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po ninyo, minimahal ang inyong po mga tinapay. Ayon po sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 23 at 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Sa verse 25, after the same manner also he took the cup when he supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Amen. Hallelujah. Yan ang katuwang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo. Sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ipahayag na magpapatuloy
Yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, minamahal. Kung wala po kayong ramdamang sakit, itaas po inyong mga kamay. Ano po yung mga kahilingan sa mahal na Panginoon? Tayo po yung magkaisa manalangin, dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito po kami pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa humingi ng kapatawan, sama kami nagkulang, nagkasala, nagkamali, na siyang sanhi ng mga problema, karamdaman, kahirapan, mga pagsubok niyo, manak malapin. Hallelujah. Sa punod na langin namin kagalangan pinamahal pastor, mahal na Panginoon, patawad mo bawat isa sa amin. Hallelujah. Pagalingin mo ang mga karamdaman ng bawat isa. Lutasin mo kanilang mga problema, mahal na Panginoon. Bigyan mo ng katugunan ng kanilang mga panalangin na sinasaway sa iyong dakilang pangalan in the mighty name of Jesus. Hindi mo sa pagkabal sickness and diseases, voices, problems and belief and doubts. Hindi mo sa poverty, cast out, sickness be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Itaas po ang ating makamay, minamahal. At tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang Hallelujah. Praise the Lord 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay dumako na po sa ating pong special offering and announcement. Ating pong beloved brother Leonardo